Maaga pa lamang ay gising na si Leo. Suot ang malinis at plantsadong uniforme. Hinagod ng kamay ang buhok. Tinignan ang sarili sa salamin. At pagkatapos ay ngumiti. Kailangan niyang maging presentable. Siya kasi ang representative ng klase sa quiz bee ngayong araw. Habang abala sa paghahanda, sumilip sa pinto si Jomar, ang kanyang kuya. Leo, gusto mo ba akong sumama sa'yo mamaya? May naong tanong ni Jomar, habang nakahawak sa gilid ng pinto. Ang kanyang mga matay hindi nakatingin sa kapatid. Wala itong direksyon, sapagkat ito ay bulag. Napakunot ang noo ni Leo. Hindi na po kuya, may mga kaklase naman akong kasama, saka hindi na po kailangan. Ngumiti si Jomar, kahit naman niyang malamig ang tono ng kapatid. Sige, basta mag-ingat ka na lang ha. Pagkaalis ni Leo, lumingon siya sa salamin. Ayokong makita nila si kuya, lalo na yung mga classmate kong sosyal. Baka pagtawanan lang nila ako. Pulong niya sa sarili. Sa eskwelahan, punong-puno ng papuri si Leo mula sa mga guro at kaklase. Magaling siyang magsalita, mabilis umintindi, at palaging may baong tamang sagot. Pero higit sa lahat, ang aura niya ay malinis at maayos, parang laging handang sumabak sa mundo. Ang galing mo talaga, Leo. Parang wala kang problema sa buhay, sabi ng kaklaseng si Arvin. Ngumiti lamang si Leo. Ganun talaga kapag inspired, sagot niya. Ngunit sa likod ng ngiti, ay tinatago niya ang isang bagay, ang pagkakaroon ng isang kapatid na bulag. Simpleng manamit at tila walang sisay sa paningin ng marami. Habang pauwi na siya, natanaw niya mula sa malayo si Kuya Jomar na nakatayo sa tapat ng eskwelahan. Hawak ang kanyang baston. Sa gilid ay may ilang mga estudyanteng nakatingin at nagtatawanan. Leo, alam ko ikaw na yan. Masayang bati ni Jomar. Itinaas pa ang kamay upang kumuway. Agad na lumiko si Leo sa kabilang kanto. Kunwari hindi niya nakita. Sa isip niya, nakakahiya. Bakit kasi nandito pa siya? Bakit niya pa ako susunduin? Sana naghintay na lang siya sa bahay. Pag-uwi sa bahay, abot-abot ang paumanhin ni Jomar. Pasensya ka na, Leo ah. Nais ko lang sanang salubungin ka. Gusto ko kasing maramdaman mo na proud ako sa'yo. Pero si Leo ay dumiretso lamang sa kanyang kwarto. Walang imik-imik. Napayuko si Jomar. Dahan-dahang hinaplos ang lumang larawan nila ni Leo noong bata pa. Sa larawang iyon, buhat-buhat niya ang batang si Leo sa gitna ng baha. Parehong basang-basa pero may ngiti sa mga labi. Sa gabing iyon, habang si Leo ay masaya sa mga papuri ng kanyang guro sa chat group, si Kuya Jomar naman niya ay tahimik na nakaupo lamang sa salas. Walang ilaw, walang TV, at wala ni isang salita. Ngunit sa kanyang mga mata na wala nang nakikita, naroon pa rin ang liwanag ng pagmamahal sa kapatid na hindi niya pinagsisisihan kailanman. Kinabukasan, tahimik ang umaga sa kanilang bahay. Sa kusina, maingat na hinahawakan ni Kuya Jomar ang kawali habang nagluluto ng itlog. Sa isa niyang inaamoy ang mga sangkap at tinatansya ang init ng kalan. Gamit lamang ang kanyang palad. Sanay na siya. Araw-araw niya itong ginagawa simula nang mawala ang kanilang mga magulang at siya na ang tumayong tagapag-alaga kay Leo. Lumabas ng kwarto si Leo, mukhang nagmamadali. Kuya, hindi na ako kakain ha. Maliliit na kasi ako eh. Mabilis na sabi, habang isinusoksok ang notebook sa kanyang bag. Pero Leo, ginawan kita ng baon mo. Nandun sa mesa. May prutas na rin. Alok ni Kuya Jomar niya. Hawak ang platitong may pinirasong saging. Hindi kumibo si Leo. Kinuha lang ang baon. Hindi man lamang tumingin sa kanya. Habang palabas siya ng pintuan, narinig niya ang marahang tinig ng kanyang kuya. Mag-ingat ka, bunso ha. Ngunit hindi na siya lumingon pa. Pagkaalis ni Leo, muling naupo si Jomar sa sulok ng sala. Doon siya madalas na tumambay. Wala siyang libangan kung hindi ang makinig sa radyo
at magganchilyo paminsan-minsan. Ngunit ang paborito niyang gawin ay ang pakinggan ng mga yapak ni Leo tuwing umaga at gabi. Palatandaan na ligtas ang kapatid niya. Sa eskwelahan, abala si Leo sa bagong project ng kanilang klase. Paggawa ng isang video documentary patungkol sa inspirasyon sa buhay. Habang nag-uusap ang grupo, may isa sa mga kaklase ang nagsabi, "Leo, sama mo kaya ang parents mo? Ang galing mo kasi. For sure, inspired ka ng family mo." Biglang natahimik si Leo. Pinilit niyang ngumiti. "Ay, pasensya na. Wala na kasi akong magulang eh. Pero may kuya ako. Kaso, hindi siya yung tipo ng gusto kong isama sa video." Nagkatawanan ng ilan. "Baka strict yun ha?" Tanong ng isa. "Hindi. Bulag kasi ang kuya ko." Sagot ni Leo. Sabay sabing parang biro. "Baka pag pinasama ko, madapa pa sa camera." Nagtawanan ng grupo. Pero sa loob-loob ni Leo, may kaunting kirot sa kanya. Hindi niya lamang ito pinapansin. Kinagabihan habang kumakain sila ni Jomar sa hapagkainan, tahimik lamang silang dalawa. Tanging kaluskos ng kutsara at plato ang maririnig. "Leo, bunso," mahinang sabi ni Jomar. "Bukas Sabado na. Gusto mo bang lumabas tayo? Huwag kang mag-alala, treat kita ng ice cream sa plaza." Napatingin si Leo, ngunit agad na umiwas ng tingin. "Sorry kuya, marami pa kasi akong gagawin sa group project namin. Baka hindi na muna." "Ah, ganun ba? Sige, naiintindihan ko." Sagot ni Jomar. Pilit nang umiti, kahit pa parang hindi okay ang pakiramdam niya. Pagkatapos kumain, si Jomar na ang laglikpit ng lahat. Dama niya ang lamig sa bawat sagot ng kanyang kapatid. Hindi man niya ito nakikita, pero ramdam na ramdam niya ang distansya sa pagitan nilang dalawa ay unti-unti nang lumalawak. Habang si Leo ay nakahiga sa kama, ini-scroll ang mga likes sa bagong post niya. Si Jomar naman ay hinaplos ang lumang litrato nila na nakasabit sa dingding. Sa ilalim ng larawan ay merong nakaukit. "Ako ang iyong mata, ikaw ang aking mundo." Kinabukasan, "Leo, congratulations! Ikaw ang napiling mag-represent ng buong school sa regional quiz competition." Masayang balita ng kanilang advisor habang iniabot ang liham ng imbitasyon. Napangiti si Leo. Isa na naman itong hakbang patungo sa kanyang mga pangarap. "Isang titulo na naman, isang medalya, dagdag prestiyo." Bulong niya sa sarili. Kinagabihan, masaya niyang ibinalita ito kay Kuya Jomar niya habang sila'y naghahapunan. "Wow, ang galing talaga ng bunso kong kapatid," ani Jomar. Punong-puno ng tuwa ang tinig. "Gusto mo ba samahan kita sa araw ng kompetisyon? Hindi ko man makita pero gusto ko sanang marinig kung papaano kang sumagot." Biglang natahimik si Leo. Ilang segundo daw bago siya sumagot. "Kuya, may school service naman siguro. Saka baka mahirapan ka dun. Maraming tao dun. Baka madapa ka pa." Ngumiti si Jomar, kahit alam niyang may bahid ng pagtanggi sa boses ng kapatid. "Sige, naiintindihan ko." Dumating ang araw ng kompetisyon. Sa harap ng entablado, punong-puno ng taong nagsisigawan, masigabong palakpakan. Si Leo ang pinakamainit na pangalan. Siyang batang napakatalino, mahusay magsalita at biyasa sa bawat tanong. Sa gitna ng programa, may ilang estudyanteng biglang lumapit sa kanya. "Uy Leo, ikaw ba to?" Tanong ng isa habang hawak ang cellphone. Ipinapakita ang lumang larawang kumakalat online. Litrato iyon ng batang si Leo na buhat-buhat ng isang lalaking bulag habang binabaha ang kanilang paligid. "Parang ikaw talaga to, oh. Di ba kuya mo to?" Napailing si Leo. Kita sa mukha ang gulat. Sa halip na magpaliwanag, pinilit niya na lamang na tumawa. "Ah, hindi ah. Parang kamukha ko lang yan. Baka ibang tao yan." "Sigurado ka?" May halong pag-uusisa ang boses ng isa. "Oo naman. Kung ako yan, bakit ko naman hahayaan na buhatin ako ng ganyang tao?" Sagot ni Leo na may halong pag-aalipusta. "Bulag pa oh." Nagtawanan ng grupo, ngunit sa likod ng kanilang halakhakan,
May isa sa kanila ang natahimik, bahagyang kumunot ng noo, at tila hindi natuwa sa sinabi ni Leo. Pag-uwi ng bahay, tahimik siyang sinalubong ni Jomar. "Bunso, kamusta ang contest? Balita ko ay champion ka raw ah." Tanong niya kay Leo, na puno ng tuwa at paghanga. Ngunit si Leo ay tila iritado. "Ayos lang kuya, nakakapagod. Natutulog na ako." Hindi na siya kumain. Dumiretso na siya sa kwarto at sinarado na niya ang pinto. Hindi niya matanggap sa isip niya ang larawang kumalat at ang tanong na tila unti-unting kumakagat sa kanyang konsensya. Bakit nga ba ako nahihiya? Samantala sa sala, si Kuya Jomar ay muling naupo sa kanyang lumang silya. May hawak siyang transistor radio. Pinakinggan ang replay ng interview kay Leo mula sa school broadcast. "Ang galing mo talaga, bunso." Mahina niyang sabi habang hawak ang rosaryo sa kamay. "Pero sana kahit minsan, masabi mong may kuya kang nagmamahal sa'yo." Mataas ang araw nang lumabas si Leo ng bahay para bumili ng ilang gamit sa proyekto nila. Habang naglalakad, dadaanan niya ang maliit na tindahan ni Mang Efren, ang matandang kapitbahay nilang mahilig magkwento at dating kaibigan ng kanilang yumaong ama. "O Leo, binata ka na." Bati ni Mang Efren, kasunod ng ngiti. "Kamusta na kayo ni Jomar?" Napakunot si Leo, napilitang umiti. "Ayos lang po, Mang Efren. Si kuya tulad pa rin ng dati, tahimik." "Yan nga ang gusto ko sa kapatid mong yon. Tahimik pero may puso. Hindi ka ba proud sa kanya?" Tanong ni Mang Efren, na tila ba may hinanakit sa tono. Napatigil si Leo. "Proud? Paano po ako magiging proud kung, alam nyo na, ganun siya, hindi nakakakita?" Umiling si Mang Efren. "Nakakalimot ka na talaga, Leo." "Ano pong ibig niyong sabihin?" Tanong ni Leo na ngayon unti-unting nababahala. Umupo si Mang Efren sa bangkito at tinapik ang katabing upuan. "Halika, ikikwento ko sa iyo ang hindi mo alam o baka nakalimutan mo lang." Umupo si Leo kahit alangan. Hindi niya inaasahang may maririnig siyang bagay na babago sa pananaw niya. "Anong edad mo noong huling napakalakas ng bagyo? Natatandaan mo pa ba yon?" Mga 3-4 na taon po siguro." Sagot naman ni Leo. "Ang gabing yun ang gabi na muntikan ka ng mamatay. Lumubog ang buong kalsada sa baha. Nasa bubong ang lahat ng tao. Pero ikaw, nalaglag ka sa baha mula sa kahong pinagtataguan mo." Natahimik si Leo. Bahagyang lumabo ang kanyang alaala. "Alam mo bang tumalon ang Kuya Jomar mo mula sa bubong? Wala siyang pakialam kahit anong panghanib. Hindi siya marunong lumangoy. Pero dahil sa'yo, isinugal niya ang lahat at nahanap ka niya. Buhat-buhat kang nilalangoy sa malalim na tubig. Iniligtas ka niya, Leo." Napalunok si Leo. "Pero hindi ko na po maalala yun. Siyempre, bata ka pa nun. Pero kaming mga nakakita, hindi namin makakalimutan yon. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, ay nagkaroon ng epeksyon ng kanyang mga mata. Nasugatan kasi ang kanyang 2 mata noon sa kanyang paglubog sa maruming tubig. Dinala namin siya sa ospital, pero wala na. Unti-unti na siyang nabulag." Parang huminto ang oras para kay Leo. Nanigas siya sa kinauupuan. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang kanyang buong katawan. Ang lalaking matyaga sa bahay, tahimik at laging umaalalay sa kanya, ay siya pala ang dahilan kung bakit siya nabubuhay ngayon at kung bakit hindi ito nakakakita. "Pero hindi niya sinabi sa akin minsan." Mahina niyang bulong. "Alam ko kung bakit, Leo. Dahil mahal ka ng kapatid mo. Hindi siya naghahanap ng papuri. Ang gusto lamang niya ay maging maayos ang buhay mo. Pero anak, sana naman ay matutunan mong lumingon. Hindi habang buhay nariyan siya." Tahimik lamang si Leo habang palayo sa tindahan ni Mang Efren. Sa bawat hakbang, mabigat ang kanyang dibdib. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na siya makatingin ng diretso. Sa kanyang isipan, bumabalik ang tanong.
Paano ko nagawang ikahiya ang taong nagligtas sa buhay ko? At ako pa pala ang dahilan ng kanyang pagkabulag. Maluhalo ang sabi ni Leo. Pagka-uwi niya mula sa tindahan, dala niya ang mabigat na kwento ni Mang Efren. Hindi siya mapakali. Para siyang binabagabag ng mga tinig na paulit-ulit sa kanyang isipan. Mga salitang nagsusumpat. Mga alaala ng pagmamalupit at pag-iwas niya kay Kuya Jomar. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang tanawin ng matabang ulam sa mesa. Maayos na inihandang plato at si Jomar naabala sa pag-uugas ng kamay. Bunso, sakto ang dating mo. Niluto ko na yung paborito mong ginisang munggo. May pritong isda pa. Sigurado akong gutom ka na. Kaya kain ka na. Hindi kaagad nakasagot si Leo. Pinagmasdan niya ang kanyang kapatid. Walang kaalam-alam sa katotohanang nagugulo ang mundo ng kanyang bunsong kapatid. Oo kuya, gutom na nga po ako. Mahinang sagot ni Leo habang dahan-dahang umupo. Tahimik lamang ang hapunan. Si Jomar ay patuloy sa pagsali ng pagkain. Samantalang si Leo naman ay naglalaro sa isipan kung papaano niyang uumpisahan ang kanyang gustong sabihin. Kuya, mahina niyang simula. Naalala mo ba yung bagyong malakas noon? Yung bata pa ako, yung binaha tayo dati? Tumigil si Jomar sa kanyang pagsubo. Parang nabigla. Oo naman, Leo. Bakit mo naitanong? May nagkwento po kasi sa akin, si Mang Efren. Ngumiti si Jomar, bahagyang tumango. Yun pala. Kuya, totoo ba na ako ang dahilan kung bakit ka nabulag? Muling bumigat ang katahimikan, hanggang sa dahan-dahang tumango si Jomar. Oo, bunso. Pero hindi ko yan kailanman itinuring na kapalit. Kung ang kapalit ng paningin ko ay buhay mo, ayos lang yun. Worth it ka, bunso. Mahal na mahal ka ni kuya. Dahil sa sinabi ni Jomar, ay napaiyak si Leo. Hindi niya na napigilang humagulgol sa harapan ng kanyang kapatid. Kuya, patawad. Patawad kung ilang beses kitang tinanggihan. Kung ilang beses kitang tinahiya. At kung ilang beses kitang itinanggi bilang kapatid ko. Hindi ko alam at hindi ko inakala na ikaw pala ang dahilan kung bakit ako nabubuhay ngayon. At ako pala ang dahilan kung bakit ka nabulag. Patawad kuya, patawarin mo sana ako. Mabilis na tumayo si Jomar at agad na hinawakan ang kanyang baston. Tinungo niya si Leo kahit nahihirapan at inaplos ang ulo nito. Hindi ko kailanman hinanap ang paghingi mo ng tawad, bunso. Ang tanging gusto ko lang ay makita mong hindi ako pabigat, na kahit wala akong paningin ay nandito pa rin ako para sa'yo. Lalong lumakas ang iyak ni Leo. Sa unang pagkakataon, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang kuya, hindi bilang isang responsibilidad, hindi bilang isang hiya, kung hindi bilang bayani para sa kanya. Lumipas ang ilang minuto na magkayakap lamang sila sa gitna ng hapagkainan, kasabay ng pag-iyak ni Leo. Habang sa labas naman, ay unti-unti ring bumubuhos ang ulan. Tila ba sinasalamin ang paglilinis ng damdamin ni Leo. Sa gabing iyon, bago matulog, tumabi si Leo sa kanyang kuya. Hinawakan niya ang kamay nito. Kuya, simula ngayon, ako naman ang magiging mga mata mo. Magaan ang pakiramdam ni Leo sa paggising kinabukasan. Matagal na panahong hindi siya nakaramdam ng ganitong kapayapaan sa kanyang puso. Pagmulat ng mata, una niyang hinanap si Kuya Jomar niya. Wala ito sa kama. Pero naroon ang amoy ng tinimplang kape at mainit na tinapay mula sa kusina. Bumaba si Leo at bumungad ang pamilyar na tanawin. Si Jomar na nakatayo sa tabi ng kalan. Maingat na inahalo ang mainit na lugaw. Ngunit ngayon, salip na inis o hiya, ngiti ang pumalot sa mukha ni Leo. Kuya, ako na dyan. Upo ka na muna. Sabay kuha ng sandok at tinulungan si Jomar. Napangiti ang kanyang kuya. Aba, anong milagro to? Napanaginipan mo ba akong naging superhero? Napatawa si Leo. Hindi kuya, napanaginipan kong nakita ko ang tunay kong bayani. Sa eskwelahan,
Ramdam ng mga kaklase ni Leo ang malaking pagbabago sa kanya. Mas bukas na siya sa usapan, mas magiliw at hindi na mainitin ang ulo. Sa kanilang group project, nagulat ang lahat sa pinalitan niyang script. Guys, binago ko na yung topic ng documentary natin. Hindi na patungkol si generic na idol. Ang ipapakilala ko sa inyo ay ang kuya kong bulag. Nagulat ang ilan. Sigurado ka, Leo? Tumango siya. Oo, dati ko siyang ikinahiya. Pero ngayon, gusto ko kayong humanga sa kanya. Gaya ng paghanga ko sa kuya ko ngayon. Kinabukasan, dinala ni Leo ang grupo sa kanilang bahay upang makilala si Kuya Jomar niya. Maayos na nakaayos ang bahay. Si Jomar, bagamat nagtataka sa dami ng bisita, ay malugod na nakipagkwentuhan. Kuya, sila po yung mga kaklase ko. Gagawa po kami ng video patungkol sa'yo. Kung papaano mo ako pinalaki at sinakripisyo ang lahat para sa akin. Bahagyang napatigil si Jomar. Ako? Ano naman ang mapapala nila sa kwento ko? Ngumiti si Leo. Marami po, kuya. Kasi sa dami ng taong naghahangad ng tagumpay, konti lang ang nakakakita kung sino ang tunay na dahilan ng tagumpay nila. At para sa akin, ikaw yan sa buhay ko, kuya. Habang kinukuha na ng video si Jomar, hindi maiwasang mapaluha ang mga kaklase ni Leo. Lalo na nang ikwento ni Leo kung papaano siya iniligtas ng kanyang kuya sa baha. Kung papaano nitong kinaya ang dilim, kapalit ng liwanag ng kanyang kinabukasan. Hindi ko na kailangan ng medalya para masabing matagumpay na ako, ani Leo sa harap ng kamera. Sapat na ang kuya ko. Siya ang aking karangalan. Siya ang nagligtas sa akin. At dahil sa akin, nabulag siya. Pero nagkaroon naman ng liwanag ang aking landas. Pagsapit ng gabi, habang pinapanood nila ang rush edit ng video, tahimik lamang si Jomar sa isang sulok. Umahaplos sa dibdib. Tahimik na umiiyak. Kuya, sabi ni Leo habang hinahawakan ang kamay nito. Salamat, kuya. Hindi mo kailangang magpasalamat, bunso. Sagot naman ni Jomar. Pero salamat din. Dahil sa wakas, nakita mo ako kahit hindi na kita makitang muli. Nagkaiyakan ng dalawa at isang linggo ang lumipas. Sa araw ng tribute day sa paaralan, isang selebrasyon para sa mga magulang at tagapagtaguyod ng kabataan. Si Leo ang isa sa mga piling estudyanteng napiling magbahagi ng personal na kwento sa entablado. Nakahanda ang lahat, mikropono, projector, at upo ang reserbado para sa mga bisita. Kasama ang mga magulang ng mga estudyante na manonood mula sa iba't ibang sektor ng pamayanan. Sa likod ng entablado ay kabado si Leo habang inaayos ang kanyang presentation. Nilingon niya ang kanyang Kuya Jomar na tahimik na nakaupo sa isang tabi. May hawak na baston at suot ang maayos na polo. Kuya, okay ka lang ba dyan? Tanong ni Leo. Ngumiti si Jomar. Kahit hindi ko nakikita ang paligid, ramdam ko ang kabang nararamdaman mo. Napatawa si Leo. Sana marinig mong maayos ang lahat. Sapat na sa akin na maramdaman kong ipinagmamalaki mo ko, bunso. Tumango si Leo at tumayo para lumakad papuntang entablado. Pag-akit niya sa stage, tumahimik ang buong bulwagan. Kasunod dito ang pagbukas ng projector. Tumambad ang larawan ni Jomar na buwat si Leo sa gitna ng baha. Magandang araw po sa inyong lahat. Panimula niya. Ako po si Leo. At ngayon po, hindi ako magsasalita bilang top student o bilang kinatawan ng paaralan. Ngayon, ako'y magsasalita bilang isang kapatid, isang taong minsang nabulag sa katotohanan. Ipinakita niya ang mga larawang kuha sa kanilang simpleng bahay, mga videong ginawa nila sa documentary project, at ang mga kwento ni Jomar. Mula sa mga sakripisyo nito hanggang sa mga panahong kinailangan niyang magsakripisyo sa katahimikan. Matagal kong ikinahiya ang kuya ko dahil bulag siya, dahil iba siya sa mga karaniwang ama o kuya ng mga kaibigan ko. Pero isang kwento ang nagbago ng lahat. Isang kwento ang nakapagpabago sa aking isipan. Kinuwento niya ang pagsagip ni Jomar sa kanya noong bata pa lamang siya. Ang pagkabulag, ang katahimikan ng sakripisyo,
at ang pagiging ama't ina sa kabila ng kawalan. Ngayon ko lang siya tunay na nakita. Parang ako pala ang tunay na bulag. Sa kabila ng kanyang dilim, siya pala ang nagbigay sa akin ng liwanag. Hindi mapigilan ng ilan sa mga nanonood ang mapaluha. Isa-isang tumayo ang mga kaklase ni Leo para bigyan siya ng masigapong palakpakan. Ngayong araw, dagdag pa ni Leo, gusto kong ipakilala sa inyo ang dahilan kung bakit ako narito. Ang taong hindi kailanman humiling ng kapalit. Kung hindi tahimik na minahal ako, walang iba kung hindi ang aking Kuya Jomar. Tumayo si Jomar mula sa kanyang kinaupuan. Dahan-dahang tinungo ni Leo ang kilid ng entablado para sulubungin siya. Hawak ang kamay ng kanyang kuya. Sabay silang tumayo sa gitna ng stage. Ang buong gymnasium ay nagsitayuan at pumalakpak. Walang engranding liwanag. Walang medalya. Pero sa harap ng madla, sa araw na iyon ay ipinagmamalaki ni Leo ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay. At sa gitna ng mga palakpakan, bumulong si Leo sa kanyang kapatid. Ngayon kuya, ako naman ang magiging ilaw mo. Lumipas ang ilang mga buwan matapos ang tribute day. Ang videong ginawa ni Leo at ng kanyang grupo patungkol kay Jomar ay kumalat sa social media. Hindi inaasahan na maraming tao ang humanga sa kwento ng magkapatid. Mga taong napukaw ang damdamin. Mga pusong nahikayat muling pahalagahan ng pamilya. Dumagsa ang mga mensahe sa kanilang bahay. Mga NGO na nag-aalok ng libreng check-up at operasyon para sa mga may kapansanan. Isang kilalang ophthalmologista ang nagpadala ng sulat. May posibilidad daw na maibalik ang paningin ni Jomar sa pamamagitan ng maselang operasyon sa Maynila. Isang araw, habang nag-aalmusal, ay iniabot ni Leo ang liyam kay Jomar. Kuya, basahin mo po ito. Pakinggan mo po. Biro niya sabay ngiti. Habang binabasa niya ang sulat, nakita ni Leo ang pagkabigla sa mukha ni Jomar. Hindi ako makapaniwala. May pag-asa pa pala. Mahina nitong tanong. Oo kuya, hindi ito sigurado pero may chance pa. At kung pumayag ka, sasamahan kita at ako nang magiging mata mo sa paglalakbay natin. Hindi kaagad nakasagot si Jomar. Nangingilit ang luha nito habang iniisip ang posibilidad. Ngunit higit sa lahat, ramdam niya ang panibagong pananaw ng kapatid. Buo, mahabagi, at tapat. Dumating ang araw ng biyahe. Habang nasa loob ng bus, tahimik na nakatanong si Leo sa bintana. Si Jomar naman ay nakahawak lamang sa kanyang braso. Tiwalang-tiwala sa bawat hakbang. Natatakot ka ba, kuya? Tanong ni Leo. Hindi na, sagot ni Jomar. Hindi na ako takot sa dilim. Lalo na, ikaw na ang kasama ko sa pagharap sa liwanag. Makalipas ang ilang linggo, isinagawa ang operasyon. Habang naghihintay sa labas ng operating room, nananalangin si Leo, hindi para sa milagro, kung hindi para sa kapanatagan ni Jomar, kahit anuman ang resulta. Matapos ang ilang oras, lumabas ang doktor. Ang operasyon ay matagumpay. Kailangan pa ng ilang linggo ng gamutan na therapy, pero malaki ang posibilidad na unti-unting bumalik ang kanyang paningin. Hindi napigilan ni Leo ang papaluha. Tumakbo siya papasok sa silid ni Jomar at maigpit itong niyakap. Kuya, may liwanag na naghihintay sa'yo. Leo, mainang sagot ni Jomar. Ikaw ang liwanag na hindi kailanman nawala sa buhay ko, bunso. Ilang buwan ang lumipas. Sa isang hapon habang nasa harap ng kanilang bahay, nakaupo si Jomar sa upuang kahoy, nakatanaw sa paglubog ng araw. Leo, sabi niya, ganito pala ang itsura ng langit kapag papalubog na. Napakaganda. Tumabi si Leo sa kanya. Marami ka pang makikita, kuya. Pero kahit kailan, kahit madilim man o maliwanag ang paligid, ikaw ang nagsisilbing liwanag sa buhay ko. At sa araw na yon, sa ilalim ng paglubog ng araw, magkayakap ang dalawang magkapatid. Bona, at wala nang hiyaan. Wala na ang mga katanungan. Wala na ang dilim. Makaraan ng isang taon,
Malaki na ang ipinagbago ng buhay ni Leo at Jomar. Si Leo ngayon nasa kolehiyo na sa kursong edukasyon. Nais niyang maging guro. Hindi lang para magturo ng akademikong kaalaman, kung hindi upang ikwento sa susunod na henerasyon ang mga aral na kanyang natutunan mula sa isang tahimik pero simpleng bayani. Walang iba kung hindi si Jomar. Samantala, si Jomar naman bagamat hindi na naibalik ng lubos ang kanyang paningin, ay nakakakita na ng mga hugis, anino, at pati na rin liwanag. Hindi na siya umaasa sa dilim. Ngunit hindi rin siya takot sa pagbabalik nito. Natutunan niyang ang tunay na liwanag ay hindi mula sa mata, kung hindi sa ugnayang hindi nasusukat ng karaniwang pananaw. Isang hapon, habang magkasama silang naglalakad pa uwi mula sa simbahan, napansin ni Leo ang isang batang lalaki na tinutokso ng mga kaibigan dahil sa kanyang kapatid na may kapansanan. Lumapit si Leo, ngumiti at marahang nagsalita. Alam mo ba, minsan ang mga iniisip nating kainahan, sila pa ang nagiging pinakamatibay nating haligi. Bago mo'y kahiya ang taong nagmamahal sa'yo, tanongin mo muna kung ano ang naging sakripisyo nito at kung ano ang ginawa nila para marating mo ang kilalalikin mo ngayon. Tumahimik ang paligid. Marahang humawak si Jomar sa balikat ng kapatid at ito ay pumulong. Hindi mo na ako kailangan bilang gabay, Leo. Ngayon, ikaw na ang gumagabay sa iba. Magkatabi silang tumuloy pa uwi. Ang dalawang nilalang na parehong dumanas ng sugat at dilim, pero piniling yakapin ang liwanag. At sa bawat hakbang nila, kasabay ng mahinawan at liwanag ng araw sa daan, ay ang paalala sa lahat ng nakasaksi sa kanilang kwento. Ang pag-ibig ng isang kapatid, kapag pinanday ng sakripisyo, ay hindi kailanman mawawala sa diliman. Ito'y nagiging gabay ng buhay ng bawat isa.